Attorney Rex, are you going to South Korea to check the plant of Miro System, just like what we did during the time of Smartmatic na nagpunta sa Taiwan para makita rin ng mga members ng media at saka ng ibang gustong makakita yung integrity ng company? That's correct po, ma'am. In fact, ako po personally, hindi po ako pupunta kasama po ni Chairman Garcia. Nandito lang po kami sa Pilipinas. But yung contingent po ng COMELEC, for the first time in the history of Philippine elections, sinama po namin ng media, sinama namin ng stakeholders, ang CPCRB, Lente at Rampel. Magkakasama po ang delegasyon namin ngayon nandoon sa South Korea at bukas po. Bukas po, April 19, ay ila-live stream po natin yung paggawa ng unang 20 machine, yung launching po natin. At pagkatapos po nito, bukod pa po dito sa pag-inspeksyon ng planta, isasama namin po muli kayo dun sa full production. I believe po magaganap yan around May or 20 dahil ito po yung makikita nyo isang napakalaking planta na dedicated for sa paggawa ng machine. Ano po ang bago dito sa ginawa namin? Kung dati po ang COMELEC simple nag-inspect, naghihintay na ma-comply yung ating mga requirements, yung terms of reference, yung technical specifications, ma-comply and deliver sa atin. Dito po hindi. Nagiging proactive ang COMELEC at every step of the way, from the manufacturing to the customization to the configuration, ay magbabantay po ang COMELEC. Kasama po kayong lahat dahil ila-live stream po namin ito. Okay, because former Congressman Erisa said hindi daw na-invite the media, but thank you for clarifying that. And lastly, just very quickly, Attorney Rex, sabi, if this TRO is granted by the Supreme Court, does that affect the timelines for the 2025 midterm elections? Yes, ito nga po yung mabigat. Ang maganda naman po doon sa naunang desisyon ng Korte Suprema, malinaw po na ginamit ng ating kataas sa hukuman yung operative fact, yung equity, yung fair play, yung practicality. Bakit? Kasi pagsabi na rin ng Supreme Court base sa kalatan, pag ngayon mo ginambala ang paghahanda ng COMELEC sa 2025 elections, and you will put into jeopardy yung mismong halalan. Baka po kasi hindi natin makutulit at hindi po ito nananakot kami kung hindi. Kung titignan niyo po, ever since nagsimula po ang automation planning, very transparent po ang COMELEC sa aming timeline. Sinusumiti po namin ito sa Supreme Court, sa ating Joint Congressional Oversight Committee. So malinaw po na nakikita na hindi invento ang kasikipan ng timelines namin. Sa ngayon po, kami po lubos na nagpapasalamat sa Korte Suprema dahil po nakita nila kung gaano kahalaga ang tamang paghahanda sa tamang oras para sa halalan. Attorney Rex, if you will allow me, can I also bring in former Congressman Erisa into the conversation just very quickly? Sure po. Maraming salamat po. Okay. Congressman Erisa, you are on the line with Attorney Rex Laudianco, COMELEC spokesperson. You heard all of his rebuttals. Na-invite naman pala ang media to Korea as well as other election observers. I will respond one by one. Una, sinabi niya, ang COMELEC po ang nagsabi na lahat ng machines na yan ay in good working condition at ayos pa. Hindi po ako ang nagsabi na ayos yan, na hindi yan na ayos yan, kundi sila mismo nag-certify. Isa-isa, sinertify nila that the machines, the 97,000 machines, in 2022, after the election, sinertify na COMELEC, they are in good working condition, meron niyang warranty. Pero pagkatapos nun, after a few months, dineclare nila na unserviceable. At sila rin mismo ang nagsabi na walang spare parts. Kaya nila dineclare na unserviceable. Na hindi naman nila nakita na doon sa kontrata na pinasok sa purchase agreement ng Smartmatic at ng COMELEC, obligated ang Smartmatic to provide spare parts. So nagko-kontra-kontra yung mismong COMELEC, yung COMELEC resolution. Sinabi nila, lahat yan, working condition. Tapos after a few months, sabi nila, lahat yan sira, walang spare parts. Meron naman. Okay. Pangalawa, sorry, Congressman. hindi sinasabi na machine lang ang prototype. Ang sinasabi ko, the system. OMR, TRE, hindi pa nagagamit ng Miro in any national elections here and abroad. So it's up to the Supreme Court to interpret the law. Okay. Thank you for that, former Congressman Erisa. Attorney Rex, I'll give you the last word tonight. Your responses, please, very quickly. Siguro po, ganito na lang po. Ang pinakamataas na interest po ng halalan ay ang pagboto ng ating mga mamayan. At nakita po namin, pinakinggan namin ang naging problema.
noong pong 2022 elections, less than 2,000 machines at nag-sale, pero nakita po natin ang hirap ng ating mga kababayan, ang reklamo po nila. Ngayon, sa pinagsama-samang bagong makina, ng solusyon po noon, sa solusyon ng Comelec, ang lahat po ng agam-agam. Una, bagong makina, malayo ang pag-asa po na masira ito. Pangalawa, yung po mga problema no na hindi nila alam kung paano binasa ng makina ang balota nila. Ito po ang tugon. Merong malaking screen na ipo-confirm mismo ng botante. Botante pala mismo ay na-audit na niya ang kanyang boto. Bukod pa doon sa punto po ng ating pong pagpa-flash doon sa malaking screen pagkatapos ng halalan, pagkatapos ma-transmit at ma-print ang mga ER, para maikumpara ng tao sa presinto kung tama nga bang naibilang ng makina ang kabawat balota at na-transmit ang tama dahil may hawak na silang ER, na-transmit pa doon sa election result center at sa napakarami po, 7 servers po na binibilang po natin kasama ang media na may sariling server, dominant majority party, dominant minority, ang accredited citizens arm. Lahat po ng ito, yung mga hiling, yung mga wishlist, yung mga suggestions at comments na pinagsama-sama, hindi po ba natin gusto na maging ganito ang Estado? At pipiliin po ba natin na mag-risk muli na pumalpak ang mga matatandang makina dahil lamang sa mayroong nagpipili na may piyesa pa at serviceable pa. Nasa kamay po ng mga kababayan at maliwanag naman po siguro ang mga pangyayari para makita bakit kailangan na ng bagong makina, luma ang makina na meron tayo, pumapalpak na. Ito ang makina na may solusyon sa lahat po ng komento at request at suggestions